Ito ang hindi mabubura sa puso at kasaysayan ng mga Pilipino. Tatak Duterte. Sa mahabang panahon, ang Manila Bay ay naging saksi sa paglipas ng kasaysayan mula sa pagiging simbolo ng kagandahan at pag-asa hanggang sa unti-unting pagdilim ng kanyang anyo dahil sa kapabayaan ng tao. Dati ang Baywalk ay puno ng buhay, mga pamilyang naglalakad sa dapit hapon, mga kabataang nangangarap habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang dating malapariisong tanawin ay napalitan ng nakakalungkot na realidad. Basura sa bawat sulok, maitim na tubig at amoy na tila sumasalamin sa paglilimot ng mga tao sa kahalagahan nito. Parang isang sugatang bayani ang Manila Bay noon. Tahimik na naghihintay ng pagliligtas hanggang sa dumating ang panahong may muling nagbigay pansin. Sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sinimula ng isang matapang at kontrobersyal na hakbang, ang rehabilitasyon ng baybayin. Maraming nagduda, maraming tumutol, ngunit sa kabila ng ingay ng kritisismo, nagpatuloy ang proyekto. Isa sa mga naging simbolo ng pagbabagong ito ang Dolomite Beach, isang puting buhangin sa gitna ng lungsod na tila ba sumisigaw ng panibagong simula. Unti-unting nagbago ang mukha ng Baywalk. Ang dating marumi at napabayaan ay napalitan ng mas maayos at organisadong kapaligiran. Ang hangin ay tila naging mas magaan, ang tubig ay mas malinaw at ang mga tao ay muling nagbalik. May ngiti, may pag-asa at may bagong pananaw. Hindi lamang ito simpleng paglilinis ng isang lugar. Isa itong paalala na kahit gaano kalalim ang pagkasira, may pag-asa pa rin maghihilom na ang isang baybayin tulad ng isang bansa ay kayang bumangon kung may determinasyon at aksyon. Sa bawat alon na humampa sa Dolomite Beach, tila ba sinasabi nito, ang pagbabago ay posible kung may lakas ng loob na simulan nito.